Hi guys! Welcome to Love Advice ni M. Atin ngayon pag-uusapan, bakit mahalaga magpaganda ang isang babae kahit may asawa na siya? Nowadays guys, medyo malaking issue to. Ang dami ko nakikitang posting dahil nga malapit na naman ang graduation. So feeling ko, gusto ko siyang explain, i-elaborate bakit kailangan magpaganda ang isang babae. At para saan ba to? Okay, andun na tayo sa word na hindi natin kailangan gawin ang pagpapaganda para sa ibang tao. Gagawin natin to para sa sarili natin. Of course, bonus na lang ang pagpapaganda natin para sa ibang tao. So, bigyan natin nga ng idea bakit kailangan mong magpaganda. Number 1. Kailangan mo maganda dahil ito ang rason upang maging proud ang iyong anak at asawa. Take note guys, lalong-lalo na sa mga event, kailangan ng babae nag-aayos. Huwag nating i-judge ang babae kung hindi magandang pagkaka-makeup. What if kung ini-enjoy niya pa lang ang pagmi-makeup, hindi pa siya marunong. Pero at least nag-e-effort sila para gumanda. At sinusuportahan naman sila ng asawa nila para gumanda sila. Kailangan natin tong i-maintain. At take note number 1, reminders. Huwag na tayo maniniwala sa mga asawa natin na gusto kita mataba. Ayoko nang maging ganito ka, gusto ko ganito ka. No, gagawin mo kung anong tingin mo ikakaganda mo. Gagawin mo to para sa sarili mo. At gagawin mo to dahil yun ang kailangan mo. Hindi natin kailangan maging confident dahil asawa na natin ang special person natin. Hindi natin pwedeng pabayaan ang sarili natin dahil marami tayong ginagawa. Hindi natin pwedeng pabayaan ang sarili natin dahil busy tayo. Always make time for yourself. Kailangan natin maging pretty, fresh, and beautiful at importante, mabango. Lalong-lalo na sa mga may asawa dyan. Kasi alam naman natin na ang sarap yakapin ng taong mabango. Ang sarap iharap sa ibang tao ang taong maayos, ang itsura, maganda. Well, this one is really big deal sa akin kasi napagdaanan ko to. At ayoko nang balikan pa yon dahil medyo masalimuot yun sa pandinig ko. No? So if ever you are in this kind of problem na medyo na-judge ka na parang kailangan mo po magpaganda, of course, babae ka, karapatan mong gumanda. Hindi na uso yung word na hindi uso pagandahan. Uso ngayon ang pagandahan. Hindi mo kailangan patayin ang sarili mo para maglinis ng bahay. Ang paglilinis ng bahay, ang trabaho sa bahay, hindi na uubos yan. Everyday yan. Pero ang pagpapaganda, kailangan at least a day we give time for ourselves to be beautiful and fresh. Lalong-lalo na lumalabas tayo ng bahay. Huwag nating hayaan ng mga nag-o-office o nag-work lang ang maganda. Bigyan din natin ng time ang sarili natin. Huwag nating papabayaan na malosyang tayo. So guys, number 2, regalo sa sarili after exhausting day. Of course, kailangan natin maging maganda. Hindi dahil pagod ka, marami kang ginagawa, maintain mo na yung pagod mo. Hindi. Pansinin mo, di ba pag pumasok ka sa trabaho, nag-aayos ka. Tapos pag nag-ayos ka, ang ganda mo pa rin habang naglilinis ka. Habang naka-office ka, nagta-typing ka, kasi naka-makeup ka. Actually, hindi naman pag sinabing magpaganda ka, kailangan naka-makeup ka. It means, kailangan mo ingatan ang sarili mo as a person, mag-ayos ka. Kung marami ka ng uban, magkulay ka. Kung nagdadry ang buhok mo, well, alagaan mo. Hindi mo kailangan gumastos sa mahal. Marami na ngayong remedy. Ang skin mo na nagda-dry, alam mo na kung paano mo ito i-maintain. Aside from the lotion, maraming DIY or whatever dyan. Pwede ka namang
manicure, pedicure ng sarili mo. So, yung mga ganong bagay, hindi mo kailangan gumastos ng mahal. Bibili ka ng mga gamit na yan para i-invest mo sa sarili mo. Para naman pag uwi ng asawa mo, ganahan siya sa itsura mo, di ba? At pag uwi ng anak mo, proud siya na maganda ang mama niya. So, hindi dahil mahirap ka, hindi ka na pwede maging maganda. Hindi. Maraming definition ng pagiging maganda. Pero lagi natin tatandaan, hindi sapat ang pagiging masipag. Kailangan kasama nito ang pag-aayos sa sarili, ang pagiging pag-maintain ng pagiging presentable sa paningin ng tao, lalong-lalo na kung hinaharap tayo ng mister natin sa ibang tao. So, yan, number 2. Regalo mo to sa sarili mo after the exhausting day. Pagtapos ng nakakapagod na araw. Number 3. Kailangan natin magpaganda para magdalawang isip ang ating mister bago tayo palitan. Oh my God! Scary, di ba? Pero tama ka sa narinig mo. Kailangan natin magpaganda para sa pamilya natin. Kasi dala-dala ng mga anak natin. Kasi pag hindi tayo nag-ayos, tayo magdadala ng kahihiyan para sa pamilya natin. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa labas, sa buhay ng anak natin at mister natin. Minsan, nabubuli sila dahil sa atin. So, kung kaya naman natin i-maintain, kahit in a simple way lang, gawin natin. Gawin natin magpaganda, alagaan ang sarili natin. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa mahal natin sa buhay at para sa sarili natin. Alam nyo kasi guys, ang pagpapaganda, isa rin yung reason para magdalawang isip yung partner mo kung dapat ka bang palitan. Kasi what if kung hindi siya makakuha ng kasing ganda mo? Minsan yan yung mga reason. So, yun lang, at I hope makatulong to, no, na bakit kailangan mo magpaganda. Kailangan magpaganda sa sarili mo. Gawin mo tong regalo para sa sarili mo at para maraming beses mag-isip ang mister mo bago ka palitan. So, I hope nakatulong tong 3 advice na to kasi naantok na talaga ako, hindi ko na kaya. Good night, guys!